espesyal na pasasalamat lamang. Of course, sa gumawa ng aming set na talaga namang napakaganda. Palakpakan naman natin. Walang iba kundi si Jess. Jess? Maraming salamat sa iyo, Jess. Ang galing mo talaga. Pero talagang magkapareha kayo ni Super. Super, maraming salamat din. Maraming salamat sa set. At mga kaibigan, narito na tayo ngayon sa ating mga bisita. Unang-una na ho, ang producer ng mga kinikilalang orihinal na Pilipinong musika tulad ng Katie at Kenkoy at Rusing. Ang matatag ng haligi ng OPM, palakpakan ho natin si Celeste Legaspi. Celeste, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi sa inyong lahat. Bagong lahat, Celeste, binabati ka namin maging mahinhin. Oo nga eh. Yun nga sinasabi ko kayo na, kailangan i-arte mo yung sa damit mo di ba? Gusto ko lang malaman, Celeste, unang-una, congratulations doon sa pinroduce nila na napaka-successful na Katie at Kenkoy at Rusing. Nanood ako nung Katie, napakaganda. Ano ang nagbigay sa'yo para makipagsapalaw, naisip mo para makipagsapalaran ka sa mga ganitong klase ng proyekto, Celeste? Kasi gusto ko talaga makabuo ng mga original musical na ganyan. At saka bagong format para sa audience. Nag-enjoy sila makita na nai-inlove si Jano Gibbs at Kenkoy, kay Regine Velasquez at Rusing, may storya. Tsaka it's very challenging. Wala ka bang plano na mag-produce uli ng mga ganyang klase? Yes, meron uli. As a matter of fact, ang latest namin musical na ginagawa is something about our national hero naman. Aba? Teresa. Tapos meron pa kami isang ginagawa na tungkol naman sa ano na lang, secret na lang yun. Hindi, wala ka bang artista para sa Rizal? Meron na? Meron na kaming mga artista na napupusuan. Malalim. Pero hindi pa ho talaga definite. Pero definitely for 1992 gagawin namin. Ngayon, Celeste, tungkol naman doon sa acting. Alam mo, hindi ka lang talaga isang singer, hindi ka lang talaga isang institusyon na ng OPM. Alam din namin na umaarte ka, Celeste. Wala ka bang balak na gumawa ng isang pelikula na katulad ng role na ginampanan mo sa Cebu na ang dami-daming nakanga sa'yo? Alam mo, nakakatawa yung role kong doon. All of these years, akala ko ang gusto ng tao sa akin sweet. Yung palang gusto nila sa akin. Kontrabida. Bagay sa'yo bagay sa'yo. Bagay sa akin. Galing-galing niya sa Cebu. Totoo yan. Then, na-notice na ng mga tao na actually talagang masungit ako at saka, medyo mataray. Usually, sa mga mistisa, bagay ang mataray. Pero mga kaibigan, since pinag-uusapan naman ho natin kanina, di ba, na ang Pinoy, mentras minamaliit, mentras inaapi, lalong lumalakas ang loob. Kaya ibabalita ko sa inyo, ganyang kalakas ang loob ko dahil may duet kami ni Celeste mamaya. Di ba? Kayang-kaya. Malakas ang loob ng Pinoy. Kayang-kaya. Hinane. At ngayon naman mga kaibigan, narito rin ang bida ng pelikulang Moro. Walang iba. Alam mo, mahal ko yan. Mahal ko yan. Walang iba kundi si Ricky Davao at ang kanyang leading lady na walang iba kundi si Jackie Lou Blanco. Hi! Yes. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi sa inyo lahat. Ricky? Magandang gabi sa inyo lahat. Mahal din kita. Hoy, Rico J! Bakit ka nahuli kanina? Oo nga. Mahal, good evening sa inyo lahat. Kasi doon sa magandang doon sa nagsahan, traffic doon. Kaya nalita ko. Ariel, may gusto kayong tanungin tungkol sa napakagandang pelikula na ipalalabas ni Ricky Davao. Sa kagandahan, sa ganda ng pelikulang Moro, trailer pa lang binabayaran ng 13 pesos Trailer pa lang, gano'ng kaganda. Yeah, maganda talaga. Nakita ko na rin. Ang chismis nga kapag pagkatapos ng palabas ng Moro, hindi na maaabot ang Ricky Davao. Iba raw, iba. Hindi ganyan yan. Hindi, Ricky, paano niyo naisipan gumawa ng isang klaseng pelikula na ganito? Anong kaibahan nito sa mga ibang Muslim na pelikulang ginagawa natin? Kasi after doing Tapas sa Invierno sa Under FFT Films, naghanap kami ng kakaibang tema o konsepto ng pelikula. So, sa dami-dami ng nakita namin, ang naging interesting at pinakamagandang lumabas itong storya ng Moro. May tatanong ako kay Jackie Lou kasi si Jackie Lou hindi ko madalas ko makita, ikaw madalas ko makita Jackie Lou, totoo ba yung balita na ikaw daw ang namili ng leading lady niya? Ricky? Si Ricky? No! Ikaw ba ang namili? It's just that nag-iisip sila kung sino. Tinanong ako ni Ricky kung sino. Pinilit mo yung sarili mo? Hindi ko pinilit ang sarili ko.
niya pwedeng ipilit dahil ando doon na eh. At saka in this movie, I'm one of his wives. I'm his first wife. He has a second wife also, si Myla Gumila. So, hindi lang ako kasama niya dito. Sa totoo buhay. Ay, hindi. Ibang kasama kayo. Ayoko. Marami kayo. Isa lang. Ricky, anong aral ang kapupulutan nila sa pelikulang Moro? Dito sa Moro, nag-umpisa kasi yung character na pinoportray ko, si Bandangan Dumato. Nung bata pa siya, naging magnanakaw siya ng kalabaw. Naging makasarili siya. Sa probinsya kasi gano'n ang mga uso noon. Tapos, na-realize niya na mali yun, so nag-join siya sa isang pakikibaka ng mga Muslim nung araw. At siya isang naging rebelde, so naging makamuslim siya. Tapos ngayon, pulis na siya sa WPD. Ano na siya ngayon, naging makapilipino. Napakaganda. This is a true-to-life story of Colonel Mandangan Dumato. Ricky, imbitahan mo na sila, Ricky. Sa December 4 po, ang Moro. This is directed by Jose Maria Abellana under FLC Films International. Ang galing ang director mo. Ako trailer pa lang yung iba eh. International ang Ito dating. ang unang-una niyang local film na ginawa. Marami na siyang nagawang international films tsaka yung mga American-Filipino pop rock. International ang dating eh. Mabuti lang hindi kasabay ng aming pitong gabon. December 11 naman kami. Napanood ko rin ang trailer noon. Ang ganda. Jackie, good luck to your movie. Thank you very much. I hope you do watch it. Yeah. December 4. Sa pelikula ninyo ng inyong... Ay, Ricky, good luck! Thank you. Meron lang akong gusto sabihin on air. Hindi, kailan tayo magsasama sa mga ginagawa mo? Oo nga eh! Huli na nagtatawa ang pag-ibig. Di ba, tatawagan kita. Ricky, good luck ulit sa inyong pelikulang Moro. Yes! Ariel! At ngayon mga kaibigan, ipinakikita ko sa inyo ang aming commercial.